My Own Billionaire Husband, Chapter 15, The Burning Zack. Sa lahat naman ng babagsakan ay sala pa talaga ni Zack. At ang mga mata ni Zack ay puno ng pagnanasa. First time ko nakita si Zack na nagkaganito. Zack, kalma ka lang, okay? Tatayo muna ako ha. Sabi ko na dahan-dahan umalis sa kanyang lap. Pero pag minamalas ka nga naman, tuloy-tuloy na yon. Natumba ulit ako and this time I am at the top of him. Diyos ko, what a joke of destiny. Paano pakakalma si Zack niyan? And OMG, what is this that I felt? There's something hard in my stomach. Don't tell me. Agad akong bumangon nang makita kong ano ang matigas na bagay na sumusundot sa aking tiyan. Sumigaw ako at tumakbo sa gilid. Hoy Zack, pangit. Tigilan mo yan. Nako, ayoko pa mag-anak ha. Sabi mo not this time pa. Ako habang nakatakip ang mga kamay sa aking mga mata. Pero, peace mga te, may butas ng konti lang naman. Umiling lang si Zack at natawa. You're always funny. Can you help me get up? Tanong nito. At saan pupunta ang pangit na ito? Bakit? Don't tell me lalabas ka. Na ganyan ang ayos mo. Nagdududa kong tanong. Tumawa lang siya. I will go to the comfort room. Can you kindly put my bathtub some ice cubes? Much more the better. Sabi nito. Naging spoken dollar lang bigla. Pero 2 pack na lang ang natira. Wait ka muna dito ha. Magpapabili ako. 2 packs na lang kasi ang natira eh. Mga 10, carry na ba? Tanong ko. Make it 20 packs. Sagot niya. Ano? Seryoso ka? Hindi ka kaya ma-freeze niyan? Concern kong tanong. He just smirked at me. Then, that's good if ma-freeze nga. Nakangiting sagot nito. Hi, bahala ka dyan. Wait ha, pabili muna tayo. Dyan ka lang. Sabi ko nang may pagbabanta. Baka lumabas ito at makita ng iba sa ganyang ayos. As if I like to go outside. Go, hurry! Utos nito. At kumaripas naman ako ng takbo. Ingot lang visit ka Zack. Habang naghihintay, dumating ang mga ice cubes. Biglang sumumpot si Mami sa aking likuran. Alexis, what are you doing in here? Malumanay na tanong nito. Mami, nakakagulat naman kayo. Naghihintay po ako sa mga ice cubes, sagot ko. Ice cubes? For what? Nakakunot noong tanong nito. Paano ko ba siya sasagutin? I'm sorry, Mami, pero hindi kita masasagot eh. Confidential kasi siya. Kinakabahan kong sagot. Pero hindi naman na siya napumilit pang malaman. Maya-maya, are you happy? Mahinang tanong nito. Happy nga ba ako? Ewan ko. Pero in reality, talaga hindi no. Hindi ko pinapangarap na makasal sa wala akong gusto. At si Bebe naging kabit ko pa at ang masaklap bawal kami mag-ano. Pero pwede naman kami magkita anytime. May takot din sa puso ko na kapag nabuntis na ko ni Zack ay layuan ako ni Ron. Hindi ko alam kung kakayanin ko ba. Alam kong masakit ito para sa kanya, pero anong magagawa ko? Makapangyarihan sina Zack at Daddy. Kahit pa ipaglaban namin ang aming pag-iibigan, wala rin mangyayari. At hindi ko nasagot si Mami dahil bigla na lang tumulo ang aking mga luha. Agad akong niyakap ni Mami. I'm sorry, Jen. Malambing na sabi nito. Tinatawag ako ni Mami sa second name ko kapag naglalambing siya sa akin. Noong ako ay bata pa, first time ko lang marinig ulit sa kanya ito. Medyo na-touch ako at niyakap din si Mami. She is crying right now. Hala, ano ang nangyari? Mami, are you okay? Nag-aalala kong tanong. I'm sorry, my baby Jen. Mommy is so sorry. Patuloy lang sa pag-iyak si Mami at lalong lumakas ang palahaw ni Jen. Hinagod ko ang likod ni Mami. Calm down, Mami. Okay lang yan. It's not your fault naman Si Daddy kasi, ewan ko ba sa kanya bakit pinakasal ako kay Zack.
Sagot na hinanakit ko. And speaking of the tiger, andyan lang naman si Daddy. Nakatingin sa amin. Naku naman. Papagalitan na naman ako niyan. Dumating ng mga maids na may dalang ice cube. Puntahan muna si Zack. Kalmadong sabi nito. Aba, himala. Parang maamong bulldog si Daddy ngayon ah. Hindi lumabas ang pagkatigre. Iyak lang pala ni Mami ang katapat niya. Pero makaalis na nga, baka mag-iba ito at maging tigre ulit. Puntahan ko muna si Zack. Mami, tahan ka na ah. Alo ko sa kanya. Go ahead. Mahinang sagot nito. Bago ako tuluyang lumayo, lumingon muna ako. At ang sweet talaga nilang dalawa. Lagi na lang ako sana all nito. Wala kaming kalayaan ni Ron. Ay, huwag nang malungkot. Puntahan ko na nga si Zack. Ano na kaya ang nangyari sa kanya? Good boy naman si Pangit eh. Nakahiga lang. Pero curious lang ako. Matigas pa kaya? Ano ba itong naiisip ko? Matulog ka brain kung ano-ano yung iniisip mo ah. Zack, I'm back. Wait ka muna ha. At dali-dali na ako nagpunta sa banyo. Ibinuhos ko ang lahat ng nakapack na ice cubes. Hindi kaya ma-freeze na ng tuluyan yung ano ni Zack? Ano ka ba naman, Alexis? You are thinking green again. Visit ka, brain. Sabi ko matulog ka, ha? Zack, ready na ang bathtub. Halika na. Tawag ko sa kanya. Help me get up. Sagot niya. Lumapit ako sa kanya at inalis ang kanyang kumot. Yung abs ni Zack, ilayo niyo po ako sa tukso. Nakapajama lang si Zack at hindi maiwasan ng mga mata ko ang mapatingin sa ano niya. Check ko lang kung matigas pa ba. At OMG, it is still hard. Kumanda ka talaga sa akin, Joanna. Hindi maaari ito. Kailangan ko gumante. May araw ka rin sa akin, haliparot na babae. Dahil busy ako sa kakaisip ng revenge para kay Joanna. Nadisgrasya ulit. Natumba kami ni Zack, pahiga, at ako ay nasa ibabaw niya while his hands is on my back. Na naman siya na ato tong pangit na ito ah. Zack, take off your hands. Kalma ka lang. Hinga ng malalim. Inhale, exhale. Ano ba itong pinagsasabi ko? Pinagpapawisan ako dito mga girls. Dama ko na naman ang matigas niyang ano. Zack is trying his best to calm down. Malalalim ang buntong hininga na kanyang binibitawan. Sana lang wag itong maging monster. Nang bigla niyang hapitin ang aking palapit sa kanya. Nanlaban ako pero malakas si Zack. Ngayon ay magkalapit na ang aming mga mukha. At nakakalunod talaga ang gray eyes niya. Kaya ba tumulo ang mga laway ni Joanna habang pinagmamastan si Zack? Pero no, isa lang ang gusto ko. At ang blue eyes lang na ni Ron. I push away myself from him para makabangon ako. Pero lalo lang niyang hinigpitan ang kanyang pagkakahawak. Ano ba, Zack? Let's stop joking. Do it or I will bite you. Sinabi ko na sa'yo, huwag kang magkakamali, Zack Rogen Walker. Complete name na ang tawag ko sa kanya. That means nagalit na talaga ako. He just smirked at bigla akong hinila at hinalikan. Bastos na pangit. Tukso, layuan mo ako. And I bite him hard. Nalalasahan ko na ang dugo niya in between our kisses. Pero ayaw pa rin niyang tumigil. I bite him again but he bite me too. Ang lagay, mga vampira lang kami na nagkakagatan. Buisit na pangit. Biglang nanginig ang kanyang mga kamay at sa wakas, nakakuha ako ng timing para makatakas. Agad akong lumayo sa kanya. Buisit ka, Zack! Look at what you've done to my beautiful lips! Sigaw ko. Dahan-dahan siyang tumayo at tinawag ako. Come here! Bring me to the bathroom! Tawag nito. Bahala ka dyan, dito lang ako. Ayoko! Baka kung ano na naman ang gawin mo. Nakabusangot kong sagot. Hurry up! Sigaw nito. At ang mga paa ko naman ay agad na lumapit. Pahamak ng paka. Inakay ko siya hanggat makapasok na rin finally sa bathtub. And it's success! Dito ka muna ha. Nood muna ako ng TV. Good luck. Sana maging okay ka na, Zack. And I'm sorry nga pala.
Hindi ko talaga akalain na magiging manyak ang lukarit kong friend. Grabe itong ginawa niya, but don't worry. We will take our revenge. Galit kong sabi. Napailing na lang si Zack sa kagagahan ko. I'm okay, matulog ka na. Sagot nito. Anong tulog? Manonood muna ako ng movie. Sagot ko. Sige, enjoy. And I'm sorry for your lips. Mahina niyang sabi. Pero rinig ko pa rin, girl. Bigla akong nag-blush at ang pula ng mukha ko. Buisit talaga, Zack, pangit. Sigaw ko habang tumatakbo palabas ng van. Hawak ko ang aking mga pisngi at labi habang nanonood ng movie na may kissing scene. At biglang i-eksena ang mukha ni Zack. Buisit na pangit. Nagulat ako nang mag-ring ang aking cellphone. At si Debbie. Hello, Besh. Kumusta ang date with Ron? Tanong ito. Masarap. Masaya. Pero ayun, naudlot ang kaligayahan nang dumating ang mga asungot na bodyguards nila Zack at Daddy. Nainis kong sagot. Napatawag ako dahil may chika ako, girl. Sabi nito. Ano yan? Interesado kong tanong. About Juana. She's getting married with her Swiss boyfriend. Balita nito. Agad-agad. Ilas lang ata niyang naging jowa yon. Nagtataka kong tanong. My Christian girl, just like you, ay pinilit din siya ng mga parents niya. Ang yaman kasi ni Swiss Grandpa Day. Paliwanag nito. At natawa ko nang sabihin niyang Swiss Grandpa. Bakit Grandpa? Akala ko ba ay magkasing edad lang ang BF niya at si Zack? Nagtataka kong tanong. Nagsinungaling ang lukaret, Besh. Ang BF niya ay 59 years old na. Next year ay may pension na si Swiss Grandpa. Pero walang nagawa si Joanna. Nakaset na ang engagement nila at bukas na, girl. Balita nito. Bukas na. Biglang pumasok sa isipan ko ang aking sweet and spicy revenge. Hihihihi. Oh, bakit tatahimik ka, Besh? Tanong ni Debbie. I'm planning my sweet and spicy revenge. Wahahaha. Ang halakak na isang witch na bruha. Ay, sali ako dyan. Tawagan ko mamaya si Lara para tayong tatlo. Nakatawang sabi nito. Okay, here's the plan. Alam niyo naman na si Joanna ay mahilig sa gwapo, may abs, at basta manyakis na Joanna talaga. Maghanap kayo ng boylet. Sabi ko kay Debbie. No problem. Napakaraming boylet na tambay dyan. Bihisan natin, paliguan at ipasalon. Bongga. Laglag na naman ang panty ni Joanna. Lukarit na Debbie talaga. Good idea. Sana pumayag si Zack at manakalabas ako ng mansyon. Pero kahit hindi pumayag si Pangit, ay bahala siya. Basta, by hook or by crook, ay kailangan makalabas ako at mag-gate crash sa party ni Joanna. Isa din akong luka-luka. At nagtawanan na lang kami ni Debbie hanggang mag-disappear siya sa kabilang linya. Alam niyo naman, bigla na lang maglalaho ng walang paalam. Sakto naman lumabas si Zack ng banyo at mukhang okay na siya at last. Pero panay ang bahing nito. Nako, sisipunin ata siya. Okay ka na, Zack? Tanong ko. Yes. How do you? Sagot niya na may halong bahing. Ano, pabilhan kita ng gamot sa sipon? Pero umiling siya. No need. Just a ginger soup will do. Sabi nito. Ginger? Ano naman kayang lasa? Sure ka? Okay. Nakangiwi kong sagot. Pumunta ako ng kusina pero wala ng tao. Nasaan ang mga maids? Ang aga naman natulog. Paano kaya gumawa ng ginger soup? Aba, matingnan nga sa internet. Operation Chef Alexis. Ihanda ang mga ingredients, kompleto na. Hiwa-hiwa ng konti at ihagis ang ginger sa kumpulong tubig. Ayos. Oh, kulang pa ng a little bit of sugar. Hahaha. Okay na. Zack, your ginger soup is ready. Bango. Pagpasok ko sa kwarto ni Zack, ay nanonood pa siya ng TV. Here's your ginger soup. Masaya kong sabi.
Inamoy muna niya bago ito inumin. Ang bango niyan, nilagyan ko ng honey. Nag-aabang ako sa papuri ni Zack na masarap ang aking ginger soup. Nang biglang ibinuga nito ang soup. Muntik na ako doon Who made this soup? Galit na tanong niya. Oops! Patay tayo dyan. Hindi ba masarap? Bago ako sumagot, ay dahan-dahan muna akong lumakad palapit sa may pintuan. Ako, bakit? Hindi ba masarap? Kinakabahan kong tanong. Bigla itong naging leon. Match na sila ni Daddy. Lion and tiger. Katol yun, di ba? Ewan. You? Why did you put a lot of sugar? You will kill me. Napa-English na si Zack. Oo nga pala ang sugar. Diyos ko naman, Alexis. Bakit mo nakalimutan? I put sugar and honey. Sorry, I forgot about the sugar. Ano ba? At napa-English na rin ako. Kakaiba na ang mga mata ni Zack. Sorry, Zack. Friends naman tayo, hindi ba? Nakangiti kong tanong, parang baliw lang. Get out! Sigaw nito. Hala, run for your life, Alexis. Get out daw, syempre. Takbo agad ako, no? Visit na sugar, pahamak lagi sa akin. At ang ending ay natulog ako sa guest room. Mas okay na ito. At nag-chat kami ni Bebe Ron. Hanggat makatulog na ako. Namiss ko na si Bebe. Pero biglang sumingit ang leon na mukha ni Zack sa aking panaginip. Zack, pangit. Napasigaw na lang ako. Pati sa panaginip ko ay galit siya. At dito nagtatapos ang ating chapter 15. Thank you for listening, everyone. Have a nice day. And please stay tuned for chapter 16. And if you like to listen more about the love story of Zack and Alexis, please hit the subscribe button. Thank you.